Sa video na ito, kilalanin natin ang mga artistang naging kontrobersyal dahil sa kanilang ugali at pamamalakad sa trabaho. Disiplina lang ba ito o pambabastos? Tapusin ang video hanggang sa huli at kayo na ang humusga. Willie Revillame. Si Kuya Will ay kilala sa kanyang mainit na ulo sa harap ng kamera, lalo na kapag hindi nasusunod ang daloy ng kanyang programa. Yan po ang problema. Pag hindi naman ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Noong July 2024, sa kasagsagan ng pilot week ng kanyang show na Will to Win sa TV5, nagalit si Willie ng live dahil sa mga technical lapses gaya ng maling pagpapatugtog ng DJ at pagdaan ng floor director sa harap ng kamera. December 2025, naging viral ang dry run ng Willionario kung saan sinigawan niya ang isang staff na si Bing dahil puro lalaki ang nakuhang contestant, gayong gusto niya ay babae. Madalas din siyang magbanta ng live na papalitan ang lahat ng staff kapag sa tingin niya ay hindi maayos ang trabaho ng production. Nito lamang ding May 2026, isang dating intern na nagangalang Diego Perez ang naglabas ng pahayag sa isang podcast tungkol sa mahigpit na rules sa show ni Willie noong sa Wawawi pa sa ABS-CBN. Ayon sa intern, mahigpit na pinagbabawal sa mga staff at interns na tumingin ng direkta o lumapit kay Willie kapag nasa studio. Sinabi ni Perez na kailangang umiwas ng tingin dahil kapag nahuli sila nakatingin o lumapit, ang kanilang production supervisor ang masisante. Noong May 8, 2026, sinagot naman ito ni Willie sa kanyang show na Willionario. Tinawag niyang siraulo at sinungaling ang intern. Giit niya, hindi niya kilala ang bata at baka gusto lang daw sumikat nito gamit ang kanyang pangalan. Hinamon niya rin ang intern na humarap sa kanya ng one-on-one para patunayan ang mga paratang. Coco Martin. Si Coco Martin ay kilala bilang isang perfectionist dahil siya ang bida, direktor at creative consultant ng kanyang mga show gaya ng nagdaan niyang patok na mga teleseryeng FPJs Ang Probinsyano at Batang Quiapo. Madalas siyang maintriga dahil sa kanyang estilo ng pagtatrabaho. Noong 2018, napaulat na umalis si Toto Natividad at ang isa pang direktor sa seryeng Ang Probinsyano dahil umano kay Coco Martin. Umalis ang mga direktor dahil sa ugali ni Coco na umalis sa set kapag hindi nagustuhan ang kuha. Nito 2026 lang din ay naging maingay din ang reklamo ni Rod Navarro Jr. na nagsabing hindi siya trinato ng tama sa set ng Batang Quiapo. Noong 2020 naman, sinabi ni Robin Padilla na may mga nakarating sa kanyang sumbong na binubuhusan daw ni Coco ng tubig ang mga talent, extra at crew na nakakatulog sa set dahil sa sobrang puyat at pagod. Ginamit ni Robin ang salitang pinagmamayabangan at pinaratangan si Coco na pinapahiya ang mga manggagawa. Hinamon pa niya ito na aminin kung totoo ang mga ulat ng pambubuhos ng tubig, pero sinabi ng mga crew na biro lamang daw ang mga ito na minsan ang ginawa ni Coco. Sa mga interviews, hindi itinanggi ni Coco na mahigpit talaga siya sa set. Aminado siyang napapagalitan niya ang staff at kapwa-artista kapag hindi nila sineseryoso ang trabaho. Bawal din ang cellphone habang nasa trabaho. Kilala siya sa pagbabawal ng mga petics o laro sa set dahil ayaw niyang masayang ang oras at pagod ng production. Ang ginagawa rin ni Coco, aniya, ay maaga niyang papatayin sa serye ang sino mang artista na sa tingin niya ay hindi niya gusto. Paliwanag ni Coco kaya siya mahirap pakisamahan ay dahil gusto niyang ibigay ang pinakamagandang kalidad sa mga manunood na sumusuporta sa kanya. Vice Ganda. Si Vice Ganda ay kilala sa pagiging prangka, ngunit ang kanyang galit ay madalas na may halong komedya o kaya naman ay seryosong pangangaral sa mga staff at audience sa It's Showtime. Hindi tulad ng mga akusasyon kay Willie Revillame at Coco Martin. Ang mga outburst ni Vice ay karaniwang bahagi ng kanyang pagiging disiplinado sa trabaho o pagtatanggol sa kanyang mga kasamahan. Sa isang live episode ng It's Showtime, pinatigil ni Vice Ganda ang broadcast upang pagsabihan ng staff sa audio booth at mga audience dahil sa ingay na nakakaabala sa kanyang pagganap. Matapos ang seryosong paalala, agad naman siyang napakita ng lambing sa staff at nagpatuloy sa pagpapatawa para sa segment. May mga pagkakataon din na sinisita o pinapahiya ni Vice Ganda ang mga audience o contestant ng live. Ngunit madalas itong idinadaan sa biro o kaya naman ay ginagawa bilang seryosong pagtutuwid sa maling asal. Marami nga ang pumupuna kay Vice dahil sa kanyang pagiging prangka at offended na mga biro, lalo na kapag ang kanyang mga biro ay tumatama sa mga kontrobersyal na issue o nagmumukhang mapagmataas sa paningin ng iba. Para sa inyo, tama lang ba ang ganitong pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa-tao? I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section. At kung kayo hindi pa nakapag-subscribe dito sa Showbizcaster, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell.